Hello pong muli mga katambay. Nagbabalik po ang inyong katambay para po magkomento po sa inyo. Tambayang makabayan po, komento po ninyong lingkod. Ito po mga katambay, komentohan po natin agad. At nagbigay po ng pahayag ito pong nakaraang araw ang ating Vice President, lalo po sa ginagawa po nila sa Kingdom of Jesus Christ, mga katambay, sa pangunguna po ng kanilang pastor, si Pastor Kibuloy, na talagang meron daw pong abuse o naniniwala po ang ating Vice President dahil siya po isang abogado at pinaniniwalaan niya po na talagang nagkaroon po ng abuse of authority o sinasabing power ang PNP, mga katambay, sa kanilang operasyon sa Kingdom of Jesus Christ. At sinabi rin po ng Vice President na naniniwala rin siya na wala na po ang Pastor Kibuloy doon po sa Kingdom of Jesus Christ, doon po sa compound. Ito pa, pakinggan po natin ang balita at komentohan po natin, mga katambay, ang ating Vice President. The abuse of power remains to be determined by the court. No, I understand kapag tinatanong ko ang KOJC kung sa ilahang mga lakang nagaingon sila pirmi nga mag-file mi og complaint, dili na mo palampason. So ang ako ang pagkasabot, daghan sila mga giandam na mga kaso na ilahang i-file. So that remains with the court kung dunay abuse of authority. Pero kung opinion lang nako ang inyong pangutanon, definitely dunay abuse of authority din ha. Di na nato kinahanglan isa-isahon pa ang nakita nato na kalapasan nga nabuhat para lang mag-implement og search warrant. Wala tay problema sa pag-implement sa search warrant, pero dapat unta masunod pod ang balaod sa pag-implement sa proper implementation of a search warrant. Dapat kasi mabilis ang implementasyon ng warrant of arrest. Hindi dapat ginagawang excuse na malaki yung lugar. Sa sobrang dami ng mga pulis na nandyan sa loob at sa sobrang dami ng pulis na pinadala para mag-execute ng warrant of arrest, magtataka ka, 9 days na hanggang ngayon, hindi pa sila tapos sa pag-implement ng warrant of arrest nila. Dapat mabilis yun kasi totoo yan at tama yan. Naaapektuhan ang imahe ng Davao City at naaapektuhan ang negosyo ng mga tao. In fact, noong mga unang araw, naapektuhan din ang mga flights to and from Davao City. At hindi natin gusto yon dahil ang gusto natin ay mapayapang pamumuhay para sa mga Davaoenyo. Yan po, mga tambay, napakaganda po. Talagang yung komento po at opinion niya, talagang sobra po naabuso ang power po at talagang yung authority po ng ginawa po ng isang ang ating kapulisan talagang nalabag ayon po sa komento ng ating Vice President na isang abogado, mga katambay. Ito po, at meron din po siyang isang pahayag na wala na raw din po daw doon ang Pastor Kibuloy. Samantala, naniniwala po si Vice President Sara Duterte na wala na sa Davao si Apollo Kibuloy. Ito'y matapos ang patuloy na paghahanap ng Philippine National Police kay Kibuloy sa KOJC compound. Walaan niya siyang nakitang bunker o underground facility nang bumisita siya doon sa KOJC. Naniniwala rin si BP Inday na ang pulisya ay nakagawa ng pang-aabuso sa pagsasagawa ng warrant of arrest laban kay Kibuloy. Ayan po, mga tambay, mga balita po. Ang mga balita po, mga tambay, narinig naman po natin. Talagang una-una, yung sinasabi po ng isang abogado, isang vice president, pag nag-implement ka ng warrant of arrest, mabilis lang. Mabilis lang daw po dapat. At hindi tumatagal ng 9 na araw. At naguhukay na po sila roon. At wala raw pong bunker doon according po sa vice president din. Dahil nga napakarami po nilang sinesearch o nire-research ang ating kapulisan. Ikaw ba naman magpapasok ng hindi bababa sa 2,000 kapulisan? At ang sinasabi rin ng Pangulo ng bansa, okay lang daw po yun. Okay lang daw po yung ginagawa ng kapulisan. Sa bagay, anin po natin yung salita ng Pangulo. Dahil ang Pangulo naman po hindi abogado. Ang Vice President po ay abogado na sumusunod po sa proper at naayon sa batas kung ano ang paano i-implement ang warrant of arrest. Di po ba? Kaya mas paniniwalaan ni Kama nung
ang isang Vice President na abogado kaysa sa Pangulo na baka naman na-abuse ang power dahil siya'y Pangulo. Siyempre, susundin siya ng kapulisan dahil siya'y Pangulo, Commander-in-Chief. Pero sinasabi nga natin, yung proseso ng batas kasi iba po ang tungkulin po ng executive kaysa po sa mga korte, di ba? Iba po yun eh. Kasi nga po, magkakaiba po kasi ng branches po yan, di ba? Yung mga sinasabi natin na kung ano po ang kanilang mga katungkulan sa ating bansa, di po ba? Magkakaiba po yan, mga katambay. Kaya po nakakalungkot lang po na nangyayari po sa ating bansa na yung pag-implement po ng batas, lalo po sa ganito nga po na nangyayari. Na ngayon lang po nangyari sa ating bansa yan na ganyang karami mag-serve ng warrant of arrest ang kapulisan. Wala po halos tayong natatandaan. Maliban lang po sa nakikita natin na dumadami po ang kapulisan, lalo po kung may tutugising mga terorista. Di ba? Yung banta sa ating bansa. Pero si Kibuloy naman hindi banta sa ating bansa. Hindi po siya isang terorista. You know, magpadala ka lang dyan ng mga NBI, kahit sabihin mo 100 piraso lang o 100 NBI o kasama mga kapulisan, okay na po yun eh. Dahil yung papasukin mo naman, hindi naman terorista at yun sekta ng reliyon. Siguro naman, komento ni Kamano, yung sekta ng reliyon, wala po doon mga mabibigat at sinasabing ikasasama at ikapapatay o mamamatay o malalagay sa alanganin ng buhay ng mga pulis. Dahil yun yung sekta ng reliyon. Hindi naman siguro mga rebelde yung nahandun. Di po ba? At sinasabi nga rin ni BP Sara na halos wala naman talagang bunker doon o sinasabi mga tunnel na talagang yun ay sinasabi pinagtataguan ng Kibuloy. Dahil siya mismo naniniwala na wala na rin doon ang Kibuloy. Di po ba? Saka yung sistema kasi ng ating pamahalaan na sobrang tutok po. Magmula po sa Pangulo, tutok na tutok po sila kay Kibuloy at ang DOJ at ang DILG at ang buong puwersa ng kapulisan sa pangunguna po ng Chief General ng PNP, si General Marbil, di ba? Hindi po napansin yung 4 na sangay po. Pangulo, DOJ, Secretary, DILG, tapos PNP Chief. Lahat po sila. Si Kibuloy po ang pakay po nila. At nga, yung mga kababayan nga natin nagtatanong bakit kaya hindi tumitigil ng pagre-research at paghuhukay? Hindi kaya ginto na hinahanap nun ng mga kapulisan? Hindi kaya ginto na? Yun ang sabi po ng ating mga kababayan baka ginto na hinuhukay dahil alam nilang mayaman at maraming pera ang Pastor Kibuloy. Napakarami daw pera at baka may mga ginto-ginto pa. Nagtatanong lang po si Kamanong. At syempre po, hindi naman po komento ni Kamanong, sa parte naman po ni Kibuloy, hindi naman po talaga siya magpapahuli dahil hindi pa siya nalilitis ng korte at yung sinasabi rin po ng mga abogado niya na mahina lang po yung sinampang kaso dahil po naipanalo na po yung isang kaso ni Pastor Kibuloy, yung sa sinasabing pangmumulestya raw, di umano. Naipanalo na raw po yun. Ayon po sa Attorney Torion. Kaya po hindi na raw din dapat o po pwede naman hindi na umatin sa hearing kung yan ay matutuloy yung hearing ng korte na wala na rin daw doon ng Kibuloy. Pwede raw yun. Nangyayari naman daw yun kasi meron pong nangyari po isang politiko katulad po ni dating Senador Pampilo Lacson. Nangyari din po yung ganong proseso na nag-hearing po sa mga kaso hindi naman po umaatin niyo si dating Senador Pampilo Lacson at nanalo rin po sa kanyang mga kaso at naging senador pa nga, di po ba? Mga tamay. Pero pagdating kay Kibuloy, ayaw na ayaw pumayag ang Pangulong Marcos, ang DOJ Secretary, ang DILG Secretary, ang PNP Chief, na hindi po siya madakip. Mga tamay. Doon po tayo nalulungkot yung paggamit po ng batas na nagkakaroon po ng batas na kamay na bakal na at hindi na nasusunod yung proseso ng batas lalo po sa ating huwes o sa ating korte ang batas po na nanggagaling po sa Supreme Court. Di ba? May proseso dahil pagka nagsalita ay maalam sa batas katulad ng dating Pangulong Duterte at ng Vice President Sara Duterte
mas maniniwala tayo dahil maalam sila sa batas, dahil sila yung mga abogado, isang huwes, isang abogado. Samantalang yung gumagamit nagpapatupad ng batas ngayon ay hindi abogado at hindi rin nakatapos ng kanyang degree. Kaya nakakalungkot lang po mga katambay. Kaya sa parte naman ni Kibuloy, talagang tatakas na sa Pilipinas yan. O wala na sa kingdom niya yan, sa kingdom of Jesus Christ. Wala na yan. Dahil pinatungan mo na 10 milyon. Nanganganib ang buhay niyan dahil 10 milyon. Kahit ang kapulisan ang makahuli dyan, patay man ang buhay, magkakapera yung mga yan. Dahil pinatungan mo, ginawa mo wanted. Ginawa mo pugante. Di po ba? Ano po ang nakalagay na makaratula o tarpaulin yan? Wanted po nakalagay. Wanted. May 10 million. Kahit po ordinaryong Pilipino, mapatay mo man si Kibuloy, wag naman sana. Kahit mapatay mo, may reward ka pa rin 10 milyon. Kasi ginawa mo ng wanted Kaya sa dami ng miyembro ng Kibuloy, talagang pag-iingatan nila yung pastor nila. At sa dami rin ng pera ng Kibuloy at kumpleto sa asset, may mga eroplano yan, may private jet yan, di mo ba? Merong yate, may helicopter. Madali pong umalis sa kingdom niya yan. Kahit lagyan lang natin ng logic, madali pong umalis yan. At baka yan, matagal na rin wala dyan. Di mo ba? Dahil anytime, pwedeng umalis yan. Di mo ba? Dahil alam naman natin ang ating bansa ay napakaluwag at napakahina po ng intelligent natin. Kung yung sinasabing at tinututukan nilang mayor sa Tarlac, nakaalis Di ba? Napakahina ng intelligent natin. Di ba? Si Mayor Guo. At napakalaki ng binabudget natin sa confidential fund ng Pangulo. Pero natatakasan po sa laki. Bilyon-bilyon po ang intelligent fund o confidential fund ng Pangulo. Pero wala po. Napakahina po ng ating, ang ating sistema. Lalo yung ating sinasabing seguridad. Lalo po sa mga sinasabing binabantayan, huwag makalabas ng bansa. Nakakalabas Di mo ba? Kaya may posibilidad din po totoo yung sinasabi ng Vice President na baka wala na dyan ang Pastor Kibuloy at nananatili pa rin dyan ang isang damukal na kapulisan at nananatili pa rin hukay ng hukay. Kaya nga po ang mga taong bayan, lalo po ang miyembro po ng Kingdom of Jesus Christ, nagtataka na sila. Baka ginto na ang hinahanap, hindi na si Kibuloy. Mga ginto na, mga katambay. Nakakalungkot lang po. Kaya, dito po sa nangyayari na ito, sa komento ni Kamanong, malaking problema po ito. Pag napalitan na po ang Commander-in-Chief natin, napalitan na po, magkakaproblema na po ito. Unang-una po magkakaproblema rito. Ang Commander-in-Chief, pag hindi na po siya presidente, kasi nakita naman po natin kung paano po nilang tinatamnan ng mga issue ang dating Pangulong Duterte, di ba? Nakita po natin sa kamera. Ito po, batas na po yung nakikita po ng mga magagaling na abogado na hindi natutupad ang batas sa pangunguna po ng Pangulong Marcos at syempre po ang DOJ Secretary at ang DILG Secretary at ang PNP Chief ng General Marbil. Magkakaproblema po yan pag napalitan. Sa komento ni Kamanong, sila po magkakaproblema pagka napalitan na po ang administrasyon. Lalo ko ipatutupad yung tamang proseso ng batas. Magkakaroon po ng problema ito magmula po sa Pangulo pag hindi na po siya Pangulo, mga katambay. Komento lang ni Kamanong yung ginagawa nilang sinasabing labag at hindi na ayon at sobra na sa paggamit ng power na hindi na naayon sa batas. Yun ang magiging problema nila. Muli po si Katambay Manong, nagpapasalamat po sa mga gusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan. At syempre po sa mga nagla-like, share, and subscribe. At sa mga nagko-comment po, syempre, maraming salamat po. Sa muli po, mga katambay, maraming salamat po. Ingatan nawa. Bye-bye!